Okay guys, good morning. So ito nga pala yung ating mga available na scanner. Ito yung Maria 3D scanner version 4. Ito yung pinaka-latest ngayon. Yan. And ito rin yung version 3 na PIP. Yan. Ito yung isa pang PIP natin. At ito rin yung PIP version 2. Yan, so ngayon guys, papakita ko sa iyo kung ano mga kung ito ba ay pare-pareho hindi. Ito, malaki ang screen niya. Tapos tatlo ang mode niya. Scan, pinpoint at sound mode. Ito naman, new scan tapos sound mode lang. Tapos maliit ang screen niya. Ito naman, ganun pares din. At ito yung isa, yung pinaka-nauna na PIP version 2. Ito guys, ay sasabihin ko sa inyo, ang deepness nito ay umabot ng 95 feet. Ito naman, umabot ng 85 feet. Version 3. Ito naman, 85 din. Ito rin, umabot ng 75 feet. PIP itong tatlong to. Ito yung pinaka-latest. So dito, mas mahal tayo dito. Dito medyo mas mura. Dito. Ito pares dito ang mga presyo niya. Pero pare-pares ang scan result nila. Ito guys, ito lang ang pinagkaiba niyan. Pero dito mas maganda dito kasi ang push button niya on off dito. Dito yung balancing niya. Auto balance, vertical mode. Palagi naka-vertical yan. Ito yung kanyang adapter, yung sa charger. Malulobot na ito rin yung wire niya papunta sa sensor. Then on natin papunta dyan. So makikita nyo guys, ito yung scan niya, ito yung balance. Ang pinakaganda dito kasi madali mo siya pipihitin. Pag magsa sound mode ka, pipihitin mo lang siya ng 95. Ayan o. Yan, hanggang 95 lang. Yan. Yan. So, ito naman guys, ito naman yung indicator light. Yan. Tutunog yan. Halimbawa pag sa 95, tutunog yan ng, kasi pag may sensor, kung anong natatamaan niya. Ito naman yung kayang manual balance. Hindi na to dapat galawin. Mas maganda dito kasi ito lang pipihitin mo. Pag mag-i-scan ka, ito lang pipindutin mo. Magbabalance ka, ito lang ibabalance mo. Kumaga magre-reset ka. Ngayon, ibabalik natin siya sa 65. Pag 65, it means nasa scan ka na. So ayan guys. Dito, mapaliwanag ko sa inyo, mas ang bago kayo mag-scan, lumabas yung sa laptop. Patayin muna natin to. Bago lumabas yung sa laptop, dapat pipindot ka muna dito ng 28 counts, 28 impulse. Pagka 28, lalabas na yung image doon. At kung yung nadidetect ng kanyang sensor, pag tinatapat mo sa lupa, yun, pipindot ka palagi dito. Yan. Pagtapat mo sa lupa, pipindot ka ng ganyang isa. 1 foot palagi, pa kaliwa. And then, ito naman yung kanyang automatic scan. Pag mag-automatic ka, pipindot ka ng isa dyan, tapos automatic na yan. Tutunog at tutunog na yan. Mag-i-scan na yan ng kusa. Ngayon, sa mga baguhan, manual muna para mas maganda. Kaya tinatawag tayo dyan yung sa manual put niya. May tinatawag tayo dyan na pag scan tayo dyan, dapat igagalaw mo yung sensor mo. And then, dito, yan, on automatic. Tapos yan, naka-manual. Then, papatayin mo na siya dito. Mas madali dito gamitin kasi dito ito yung unang labas pero mas
proven tested na to na naka-etch na sa karamihan. Pero ang payo ko lang sa inyo, sa mga gumagamit ito, dapat i-practice nyo ng mabuti yan. Kasi hindi porket na meron tayong scanner, magagawa na natin na maka-etch tayo. So hindi, depende pa rin sa pag-ooperate ng tao. Yan. Dito, ang deepness nito ay umabot lang siya ng 75 feet dito. So dito naman, ang pinagkaiba niya dito yung on niya. Yan. Version 3 na siya. Yun, version 2. Dito naman, pipit up lang. Yan. Sound mode. Yan. Mag-okay ka. Pag okay mo, yun na. Magbabalancing na. Automatic. Dito, 11 impulse lang. Saka yan lalabas. Bumaba yung impulse niya. Yan. Ito, ang deepness naman ito, umaabot naman siya ng 85 feet. Pero dito, ang pinaka-latest natin, dito karamihan na mas patok to sa karamihan ng mga hunter natin. Yan. Malaki ang kanyang screen. Tapos bukod pa dyan, 3 ang kanyang mode. Yan. Ito dito sa continue, mag-continue ka na lang dyan. Dito baba. Yan. Scan mode. Yan. New scan. Pinpoint. Ang pinpoint yan guys, itutusok mo yan dyan kahit saan ka ning mag-direksyon. Yan. Pusa na yan ning mag-scan yung ating And then yung sound mode. Dito naman, sound mode. Tingnan nyo. Okay. Yan. Dito nyo sa titingnan, 2.58 out of 58 hanggang pataas ng pataas ng pataas yan. Kumbaga, ito yung tinatawag na sonar energy. Yan. Dito naman, 95 feet ang kanyang dala. So dito, mas mahal dito para sa mga dito. Dito, mura-mura dito. Pero ang kinaganda sa lahat, as pare-parehas lang sila na magaganda ang kanyang detection ng scan result. Okay? Ito yung kanilang mga sensor. Tapos ito. So ngayon guys, mag-PM na lang kayo sa akin kung ano yung gusto nyo i-avail dyan. At meron pa tayong parating na 10 Maria. Tapos hindi lang iba't ibang klaseng scanner ang darating sa atin, kundi marami pa. Then sa mga gusto mag-avail ng mga locator, so ito, mga ganito, wait lang. Isayin natin, dito naman, sa bawat scanner na may meron dito, meron tayong mga freebies. Nagpi-freebies tayo dito, para dito, pwedeng i-freebies dito. Sa locator na yan, Aura Vendetta. Dito guys, sa Aura Vendetta yan, ito ay pumapatak ng 8,500 dito. Sa 8,500, isa pa lang yan. Ngayon, mahaba siya. Yan. Proven and tested na po rin po siya. Yan. Titingnan nyo kusang gumagalaw. Kahit nagaganyan yan, titingnan nyo lang ang kamay ko. Pabulusok siya, 45 degree. Yan. Nakatingin lang palagi sa antena para mas maganda. Ito po ito na manual po ito. Manual. Iba din na yung electronic. Then, ito maliit lang siya pero mabigat siya. Load dito, may load din dito. Ito, marami na nag-avail natin dito. Tapos, dito naman, ito yung bagong gawa natin. Ito yung Aura Magnifica dati na to nung gumawa ako sa Bicol. Pero antena pa yan. Ngayon, in-upgrade natin. Meron na tayong dalawang short range at long range na antena. So dito guys, papakita nyo pure na aluminum na tube. Tapos dito, dati ito lang yung lahat na maliit lang, pati yung ganya, pati yung body niya ganito rin. Ngayon, maliit dito, ito medyo malaki na. Tingnan nyo guys. Yan. Tapos dito. Ayan, ito yung antena niya. Papakita ko sa inyo. Ito yung kanyang short range. Kung ito ay iikot na. Yan. Titingnan nyo siya. Nakababa palagi. Pero mabigat yan guys. Mabigat. Dapat ang hawak, dapat medyo maganda para nang sa ganun,
hindi siya gumalaw na ganyan. Titingnan nyo, pababa, 45 degree. Titingnan nyo naman yan, oh. Yan. Yan, hintayin nyo, yan, bumaba. Kahit dito, yan. Parang robot siya kung kumusap kung gumalaw. Ngayon, maglo-long range tayo, papalitan natin siya. Roscast din po siya. Ito yung kanyang long range. Long range antenna. Umaabot to ng 300 o 3,000 meter. Yan, mahaba siya guys. Makikita nyo, yan. Madali niyang mahagip kung saan ang singaw. Pero mas maganda pag kayo ay nagde-detect, dapat umaga. Kasi yung ano niya, yung plumes, yung singaw ng ginto niya malamig. Mas magandang dumitek ng umaga at hapon. Yan. Pwede nyo rin i-short pa ganyan ng konti. Ito lang. Para hindi masyado mabigat. Yan. Diba? Yan. Ito guys, dito mga sariling gawa natin to. Dito naman nagkakalagay ito ng 10,500. Ngayon, ang pinakamas maganda kasi may nakaabang na siya na pwede nyong saksakan ng Tesla. May mga Tesla kayo. Yan. Yan o. Yan. Pwede nyo rin siya saksakan ng ng Maria. Gagamitan nyo lang siya ng sound mode. Nakadepende sa sound mode niya kung ano ang ning malakas, doon siya papalo. Yan. Basta lahat ng electronic pwedeng lagyan dito. Ngayon, magiging manual electronic na. Manual frequency na siya. Sa mga may mga ning ang mga Tesla, yung mga gun locator nila medyo hindi masyado balance kasi nga pag ang hawak natin medyo bumaba siya, nasisira. Kaya dito may nakaabang na siya, pwedeng kabitan siya ng Tesla. Yan. Kahit dito pag kasi ito dumitik na, kahit wala ng antena, titingnan nyo. Yan. Ang galawan nito, pag ito yung umikot na ganyan, ito gamitan ko muna ng pinpoint para umikot. Yan. Paa. Ito guys, pag mga ganito, pag pinpoint yan, kusang iikot kahit nakabulusok yan. Maniwala kayo sa akin. Marami na nag-train na sumubok niyan, gumaya pero hindi nila masubukan. So dito guys, 10,500. Yan. Then, meron din tayo ng aura meter. Dito, pumapata ng 3,500 dyan. Alam nyo na rin to, di ba? Ito yung kanyang, pwede nyo rin lagyan ng Tesla o frequency sa pamamagitan ng cellphone. Ngayon, meron din tayo ng pause muna. Meron din tayo ng telescopic dowsing na tinatawag. Yan, dalawa. Meron tayong dalawang available dito. Yan. So, ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano ang paggamit ng LRAD. Kasi sa karamihan, kahit mga veterano na hindi pa mga marurunong, tuturuan ko kayo kahit kayo ay mga pasmado na yung mga kamay nyo kung paano nyo mapagalaw yan. Kasi kahit mga veterano hindi mapagalaw kahit nakaganyan pa sila. Kasi, alam nyo, di ba? Sa kaganyan nyo, nasusobrahan kayo sa jakul, yung ganyan na. Ngayon, ito, dapat ang tamang balance ng LRAD. Yan, nakaganyan yan. Ngayon, kung gaano ka-alawak dito, kalaki ng antena, ganun din siya nakaganyan. Pero pababa, 45 degree din. Dapat, pag nakaganyan kasi kayo, kahit ning LRAD naman o ning mga locator, 5 seconds yan bago dumitek. Ito naman,
maano kayo dito, mas mainip kayo kasi dito, mag-aantay kayo hanggang gumanyan yan. Ngayon, sa karamihan, dinadayat nila yung mga sarili nila. Gumaganyan sila. Minsan, nilito nila yung mga kasama nila, may meron tayong ano doon, ganyan, tumurok na doon. Noon. Ganito po yan, ilalakad lang natin ng pakonti-konti. Tingnan nyo, 5 seconds ha. Tingnan nyo kamay ko. Daan-daan lang. Huwag natin tatargetin muna. Tingnan nyo yan. Yan. Ngayon, yan nga. Tingnan nyo ha, ang kamay ko. Naka 45 degree, pababa. Tingnan nyo. Dito ako. Yan. Umahatak na yan ang sabay. Umahatak po yan ang sabay. Ganyan. Dito din. Yan. Ang hindi mga marunong ngayon, itatry natin na gumalaw-galaw yan. Na lumalakad tayo. Pag hindi tayo lumalakad, try natin na pasmado. Hindi gumagalaw, di ba? Ang gumagalaw yung kumay, gumaganyan-ganyan, tumatangot-tango. Yan. Hindi mo mapagalaw. Lalo na sa mga mahina ang pulso, hindi natin mapagalaw yan. Ngayon, ang mga baguhan, kaya mapagalaw yung kahit mga pasmado, kahit ganyan. Tingnan nyo. Pero doon yan, pag tumuro yan, insigid ang turo niya, matino yung turo niya na kaganyan. Tinatawag na negative positive. Kahit yung araw nyo medyo mahirap, ilakad nyo lang yung lahat. Kahit ng dowsing, locator, yung Japanese one hindi pwede. Kasi ang Japanese one, ang aurameter, pendulum. Iisa yan, tatlo na yan, pendulum yan. Kasi isa lang kasi ang ano yan eh. Ito ang umaano dyan, nagpapagalaw. Itong ang chamber. And then, meron din tayo dito. Yan na. Pasok natin dyan. Pasok natin dito. Ito guys, mura lang to guys dito sa atin. Nasa 1.5 lang yung ganito natin. Then, ito yung tinatawag na GL3000. Ito guys, sa mga nakikita nyo, di ba? Marami may mga frequency na. Ito yung katulad nito. Dito, di ba? Ganyan. Ngayon, itatype mo lang yung frequency. Kung anong gusto nyo. 5,000 is gold. 3,500 is diamond. 2,600 is platinum. Itatype nyo lang siya dito. Ngayon, wala siyang battery. Ito guys, para din siya ng ano, ito. Ito yung sensor niya, ito yung long range antenna niya, ito yung antenna niya papuntang satellite. Ngayon, ito yung kanyang output, charging. Gaganyan nyo lang yan, tignan nyo. Ang turo niya ay suwabe, na suwabe. Tignan nyo, oh. Yan. Tignan nyo. Tuturo yan guys. Yan. Dito, sa ganito naman, ito hindi ganyan yan. Babaguhin natin yan dito. Sa mga ganito guys, pumapatak siya ng 13,500 dito. Pero lahat yan guys, yung mga nag-i-avail, mapupunta kayo sa GC na tinatawag natin na EMS Hunter user. Sa isang GC yan, Luzon, Visayas, Mindanao, nationwide yan. Pero sa mga nagtatanong kung paano ba ang bayaran, so shipping po tayo. Tapos papashipping tayo ng LBC, and then payment first tayo palagi. Kahit sa ibang bansa, panagning gusto mong kumuha ng malakihan ng presyo, kailangan magbayad ka muna ng credit card. Ganun po yan. Lalo na din sa atin. So ito yan guys, ito yung GL3000, 13,500. And then, meron din tayo dito. Ngayon, malapit na. Ito yung guys, tingnan nyo. Pakita nyo. Ito yung mga antena natin. Ang dami, oh. Ito yung mga antena natin, oh. Yan. Puro brand new yan. Ngayon, ito guys, ha. Ito, papakita ko sa inyo. Kung meron silang eagle eye na locator, may eagle eye din tayo.
ito. Itingnan nyo ha. Ito yung antena natin. Kailang medyo lupay-pay siya. Ngayon, lalagyan natin siya para lumakas siya na umi-straight siya. Yan ha. Tingnan nyo. Ngayon, dito yan. Yan. Pag ganyan siya guys. Pag ganyan. Ngayon, nakaganito siya guys. Tingnan nyo. Yan. Ganyan siya. Pero ito, straight yan. Straight yan. Ito naman yung ating Eagle Eye na mini. Pero maganda at suabe. Meron naman tayong lalagyan dito naman ng frequency. Ngayon, ito, paglalagay tayo nito. Ano ba yun? Paglalagay tayo ng frequency dito, kung makikita nyo naman, ito yung push button. Metalite. Yan, dito. Kagaya ng ganito, tingnan nyo. Ito Metalite din. Kagaya ng ganyan, no? Metalite din siya. Yan. Then ito, pag ino natin siya, tutunog. Mag-a-adapt siya ng frequency. Yan. Kumakanya. Gaganyan yan. So, kung sila, meron silang mga Eagle Eye locator, tayo, meron din naman ang Ames Hunter. Ang Ames Hunter TV, meron ding Eagle Eye. Ito yung Eagle Eye natin. Yan. Maliit lang, pero swabe kung gumalaw. Magiging tested lahat yan dito sa ating scanner. Kasi, sa karamihan, sabihin nga natin, may mga gumagawa sila. Iba-ibang taong gumagawa ng mga ganito, o ng mga manual locator. Sa kanila, ang tested nila, nandyan ang ginto, madidetect nila. Para sa mga nagtatanong, mayroon kang bronze. Halimbawa, ganito. Iganyan mo yung bronze mo, ilagay mo yung ginto mo dyan. Ididetect niya ang ginto. Alam niyo kung bakit? Kasi ang kanyang metal, kapo metal, didetect yan. Bronze sa kapo ginto, kahit anong klaseng mga bronze o copper, didetect sa ginto yan. Ngayon, itry mong ibaon sa ilalim ng lupa ang ginto mo, pagkatapos lagay mo ng ganito kung talagang papalo yan. Kasi po, ang binabasehan po dyan, ang humaharang yan, mga mineralized. Yan. Yung sinasabi nyong mga diko, yung ibang mga basher naman, dumiditik yan sa dikoy. Natural po, dumiditik ang mga, lahat ng yan, dumiditik sa dikoy. Alam nyo ba ano ba ang klase ang dikoy? Ano ba ang ibig sabihin ng dikoy? Kasi kayo hindi pa nakakakita sa mga baguhan yan. Makakita lang yan, dumiditik sa dikoy. Gaya-gaya po tumaya sila. Ay, dumiditik yan sa dikoy. Alam nyo ba ang dikoy na tinatawag? Dikoy, it means is bato. Yung aura na, yung kanyang radiation ng gold, napupunta sa bato yan. Paikot po yan. Kaya nadiditik natin ang bato. So, hindi nyo nalalaman. Ang bato, pag nadiditik nyo ang dikoy, ngayon, tanggalin nyo yung dikoy. Ngayon, pag wala kayo na-receive, pinakailalim yan, nandun ang deposito. Kasi nasa ibabaw yung decoy, nandun yan. Kumbaga, yun nila ang pinaibabawan nila, ginawa nilang takip. Ganun po yan. Ay, teka lang. Ngayon, sa mga nagsasabing natatakot sa decoy, bakit kinatatakot? Ibig sabihin natatakot din kayo sa ginto. Ang tinitreasure natin is ginto Ganun po yan. Kaya, shout out sa mga bashers natin dyan na hindi naman mga marurunong, basta lang nakikipag-commit na lang kayo sa post namin, magko-commit pa kayo ng bad word. Sasabihin nyo, ay, hindi kakapag-delete yan. Ang tanong, nasubukan nyo na ba? Sasabihin nyo, ay, marami kanyan. Marami kami yan. Saan? Ang maraming gumagawa ng ganyan, pero sa akin iba. Halimbawa, ikaw gumagawa ka ng ganyan. Bakit pare-pares ba tayong gawa? Hindi, di ba? Sa karamihan naman ng iba, magaganda, solid yung pagkagawa, pero ang detection, ang tanong, dumidetect ba? Hindi. Sasabihin nila, yung ibang dyan, super accurate siguro sa kagandahan ng pagkagawa. Pero yung accuracy na tinatawag, wala. Salto yan. So ngayon guys, ganito. Hanggang dito na lang muna. Salamat.